Kailangan si Mark Magnifico magsayo maging matalino sa pagpili ng kanyang suntok. Kasi anytime sa late game, pwede siyang ilaglag ni Tank Davis. Pero kung sakasakali na matalinong papasok si Mark Magnifico magsayo kontra kay Tank Davis sa early rounds, kung magiging picky siya sa kanyang punches, magagawa niyang gulatin si Tank Davis bago pa tuluyang makapag-adjust. Malaking bentahe yun, brother, kay Mark Magnifico magsayo. Si Tank Davis, pag nakitang mahina yung energy mo, mahina yung fighting spirit mo, tsaka kanya lalapain, late niya papakita yun. Nagpapanggap siya sa early. And then pagdating sa late game, tsaka niya ibubuwis yung buhay niya, mapatulog ka lang. Magandang araw mga kababayan sa boxing. Ngayon ay tatalakayin natin ang posibilidad ng isang bakbakan sa pagitan ng dalawang muka ng boxing. Tank Davis para sa bansang Amerika at Mark Magnifico magsayo para sa bansang Pilipinas. Si Mark Magnifico magsayo at ang undefeated knockout artist na si Gervonta Tank Davis ay napakainit na pinag-uusapan ngayon, lalong-lalo na sa bansa na pinanggalingan ni Manny Pacquiao. Ngunit ano nga ba ang tsansa na maganap ang bakbakang ito? At kung sakali, paano kaya tatapat si magsayo sa isang boksingero na katulad ni Tank Davis? Alamin natin ang mga detalye at real talk tungkol dito. Una ay ang posibilidad ng bakbakan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang posibilidad na magharap si Magsayo at Davis. Si Gervonta Tank Davis ay kasalukuyang kampyon sa lightweight division na 135 pounds division. Samantalang si Mark Magnifico Magsayo naman ay dating kampyon sa featherweight na 126 pounds at kamakailan lamang ay lumaban sa super featherweight na 130 pounds. Bagamat may agwat sa timbang, hindi imposible ang ganitong uri ng bakbakan sa mundo ng boxing. Lalo na kung may malaking interes ang mga fans at promoters. Ngunit ang katotohanan ay inihahanda ng mag-amang Sean Gibbons at Brennan Gibbons ang super fight na ito sa pamamagitan ng paglagay sa magandang posisyon kay Magsayo bilang kahalili sa orihinal na kalaban talaga ni Tank Davis. At sakaling umatras ito o magtamo ng kahit anong injury para sa paghahanda, ay paniguradong si Magsayo ang ipapalit upang patulan ang world caliber fighter na si Gervonta Tank Davis. Dumako naman tayo sa kung gaano ba kalakas si Magsayo sa kanyang potential weight na aakyatin sakaling harapin si Tank Davis sa 135 pounds lightweight division. Well, dyan na papasok ang paghahanda bago ang laban. Magiging short notice ito para kay Tank Davis sakaling ipalit si Magsayo. Kung kaya't, posible itong maging malaking bentahe ni Magsayo. Ngunit mahalaga ang tamang conditioning at game plan. Bagamat hindi pa siya lumalaban sa lightweight division, ang kanyang lakas, bilis ay maaaring magbigay ng sorpresa sa mga kalaban nito sa mas mataas na division. Tulad na lamang ng ginawa ni Manny Pacquiao sa pag-angat ng timbang noong araw. Tungkol naman sa estilo ng posibleng maaninag kay Magsayo laban kay Davis. Kilala si Magsayo sa kanyang agresibong estilo at knockout power, ang kanyang mabilis na footwork at kombinasyon ng suntok ay maaaring maging susi upang ma-outbox ng tuluyan si Davis. Gayunpaman, dapat ding paghandaan ni Mark Magnifico Magsayo ang mga counter-punching ability at lakas ng suntok na bibitawan ni Davis dahil kilala ito bilang fight manipulator o mapagpanggap sa loob ng ring na kunyari ay tinatablan ng suntok mula sa kalaban. Ngunit mabilis na binabaliktad ang bakbakan sa isang mabilisang pagkakamali ng katunggali. Dumako naman tayo sa paghahanda at strategy para maging matagumpay si Mark Magsayo kontra kay Tank Davis. At dahil alam ng lahat na power punches ang susi ni Tank Davis para manalo, ay kinakailangang pagbutihin ni Mark Magnifico Magsayo ang kanyang depensa at stamina kasama na ang tamang game plan, disiplina sa training. Mahalaga ito upang makayanan ang pressure punches at lakas ni Davis sa loob ng ring. Pagiging matalino sa pagpili ng pakakawalang suntok at hindi pa bara-barang galaw. Yan ang isa sa dapat makita. Kay Mark Magnifico Magsayo, oras na tumungtong na sa harapan ng tahimik na leon. Dahil bagamat nakakatakot si Tank Davis, hindi pa ito nakakatikim ng kalabang pinanggalingan ng lahi ni Manny Pacquiao. Yan ay sa katauhan ngayon ni Mark Magnifico Magsayo. At para ating lubos pang maaninag kung sino nga ba ang lalamang sa super fight possible matchup ng Magsayo versus Tank Davis, ito ang fight analysis and fight comparison ng dalawang boksingero sa loob ng ring.
Magsayo versus Tank Davis. Ito ang ating fight analysis ng bakbakan. Siyempre, balikan natin yung laban ni Mark Magnifico Magsayo previously. Oh! Tulad ng ating sinabi, ay napakalakas ni Mark Magnifico Magsayo sa early rounds ng kanyang mga laban. So tulad nito mga brother, isa ito sa mga latest fight ni Mark Magnifico. Silipin nating mabuti brother, no? Ano yung ating fight analysis kung sakasakaling makakalaban niya si Tank Davis sa 135 pounds division, yung mga explosive punches, yung footwork okay, no? Actually mga brother, no, kita natin yung depensa dito ni Mark Magnifico. Hindi ganun ka-solid, pero yung kanyang offense kasi dito brother yun yung bentahin ni Mark Magnifico. Footwork, yung kanyang early na nakakatakot na suntok, yun yung ating binabantayan kay Mark Magnifico Magsayo. And dito brother, very analytical si Mark Magnifico. Paiba-iba ng tactic gugulating ka, gulpi-di-gulat, and then merong fight analysis si Magsayo. Oh! Ganda ng mga move doon ni Mark. Pero ako brother, kung ako tatanungin nyo kung sakasakaling Tank Davis yung kanyang kaharap sana dito, mas maigil, less punches. Kasi alam nyo naman si Tank, counter puncher fighter din yun no? Ayan yung mga ganyan, okay lang yan kay Mark Magnifico. Jab and then set up lang ng kanan. Dahil isa sa mga bentahin ni Mark Magnifico yung kanyang kanan, yung kanyang uppercut and then hook. Yun yung mga malalakas kay Mark Magnifico. Si Tank Davis kasi mga brother, mamaya malalaman natin, no? Pero si Mark Magnifico, dun muna tayo sa move niya. Ano yung mga bentahin ni Mark Magnifico sa early rounds? Ito, medyo smart siya brother sa loob ng ring sa early. Maganda yung ginagawa niya dito, maingat, and then tumatama yung mga power punches, no? Hindi na ganun ka-volume. Ayan ganda ng mga outbox doon ni Mark Magnifico. Ganda ng pacing. Kung magagawa niyang palabasin yung laro ni Tank Davis sa early, okay din. Kasi kakapaan sila dyan no? Ang importante brother, hindi agad-agad lumabas yung power punches ni Davis. So ito, mamaya malalaman natin ano yung chance ni Mark Magnifico na talunin si Tank Davis. Ito brother, nice block by Mark Magnifico. So round 1 brother, yan tumatama yung mga quick. Yan lang, delikado lang siya dyan sa mga over punch, no? Over volume. Yun ang kailangang iwasan ni Mark Magnifico. Siguro mga ganyan okay yan. Wild punches, no? Pero wag marami. Pag sobrang dami kasi mahihiritan niya ng counter punches ni Tank Davis. So tama yung mga counter punches din ang ibalik ni Mark Magnifico. Palakasan na lang, paunahan na lang. Dito kasi obvious naman na kayang-kaya ni Mark Magnifico yung kalaban niya. Tinakot niya na ng husto. Yun yung kanan na magandang setup ni Mark. Kita nyo brother. Ano pa yung pwede natin makita dito? Yung back pedal ni Mark Magnifico, yan kayang-kaya niyang lumabas at gumawa ng opensa gamit yung kanyang footwork. Minsan lang brother, mas nauuna yung punches niya kaysa sa footwork. Bagay na prone sa counter. Ayan, yung mga ganyang suntok, delikado yon sa late game. Malakas kumain yun ng stamina pag hindi tumatama. So ito brother, medyo may improvement naman si Magsayo sa patience, sa pagiging pasensyoso sa pagpitaw ng suntok. Ayan hinahayaan niya lang magkamali yung kalaban. Medyo may similarities kay Tank Davis, no? Nice uppercut by Mark Magnifico Magsayo. So sabi nga natin, paano maglaro si Magsayo sa early? Dati kasi brother, mas volume puncher si Magsayo. Ngayon may improvement na Nakaabang na lang, nakaabang na lang yung kaliwa. Ang kalaban lang ni Magsayo dyan, pag naging predictable siya.
pag mabilis na na-predict ni Tank Davis yung galaw niya, yung opensa niya, delikado tayo. Kaya sabi natin, no, pagiging matalino o picky punches and explosive punches, yung dapat pakawalan ni Mark Magsayo dito. Pag kinalaban niya si Tank Davis. Kayo ba, brother? Paano nyo nakikita yung fight na yon, Davis versus Magsayo? Kasi ako, tinitignan natin yung mga previous fight eh. Ano yung mga bentahe, ano yung mga problema na pwedeng improve. Ito okay to. Na medyo hindi masyadong nagsasayang ng stamina, hindi suntok ng sayang ng suntok. Ano, jab ng konti, tumatama, puntos. Siguro kailangan improve dito depensa, no? Footwork okay naman. And backpedaling. Okay yung mga offense ang ganun ni speed. Pansin nyo, brother, hindi masyadong sumusuntok si Magsayo pag awkward. Okay yun. Tsaka yan, no? So, round number 3 na tayo, mga brother. Eto. Yan yung sinasabi natin, no? Picky punches and then pagiging intelihente sa loob ng ring. Ayan. Pusit tayo, no? Medyo mas naging explosive na dito si Mark Magnifico Magsayo. Bakit? Medyo nakukuha niya na yung taktika ng kalaban. In terms of analytical, brother, mas maagang makagets etong si Magsayo. Kita nyo, brother, napapabagsak niya na. Mas maagang maka-adapt si Magsayo sa analytical. Si Tank Davis kasi sigurista. Talagang pinapagod muna yung kalaban, tsaka bibigyan, no? Uubusin muna. Si Magsayo, madali, mabilis yung kanyang execution sa fight. Tulad na ito, inaral niya ng first round, second round, then implementation sa third round, fourth round, fifth round. Oh, yun na naman, no, brother, kita nyo. Ibig sabihin, nagets na kagad din Magsayo, brother, yung kalaw nung kalaban niya sa early. Oh, nice punches by Magsayo. At kita nyo, brother, pumapalag na yung kalaban niya at may takot na eh, ano? Ito. Ayan, brother, ganyan si Magsayo magtanghal. Explosive punches, yung tinatawag natin sa isang mabilisan, no? Yan, no? Pwede kang ilaglag pagka naaral niya, no? In a short period of time, magaling mag-aral si Mark Magsayo. Ang kalaban niya lang stamina sa late game. Ito naman, pinaka-latest fight versus Mercado. Paano maglaro dito si Mark Magnifico? Medyo pasensyoso. Hindi masyadong nagpapabara-bara. Very picky punches ang gustong pakawalan. And then lateral movement. Forever is the strangest thing. O yan, oh, ganda ng mga move doon ni Magsayo. Mahirap basahin yun sa early ni Tank Davis para sa akin. No think. Jab, yan, okay naman yung jab ni Magsayo. May footwork, maganda. Laki ng improvement eh. Tsaka bumigat yung suntok ni Mark Magnifico Magsayo. Ito, early rounds pa lang to, round number 1 ha. Kita nyo, hindi naman ganun kapabara-bara yung galaw. Marunong na maghintay si Magsayo and then gumamit ng footwork para umout sa eksena ng bakbakan. Kayo ba, brother? Tingin nyo, ano yung chance ni Magsayo kay Tank Davis? Ano yung dapat ingatan? Ano yung dapat na gawin? No, free kayong mag-comment, brother, sa video na to. Ganda nung ginagawa dito ng Magsayo. Ito yung sinasabi ko, brother, na parang may pagka-similarities kay Pacquiao ng konti. Susuntok and then lateral movement, tatakbo. Okay yun, brother. Ayan o, tas out ulit. Nag-improve na si Magsayo sa timing eh. Hindi na siya yung parang robot, suntok. Hindi ganun. Medyo may strategic way na siya. Ito, tina-timing ni Magsayo. Ganda ng move dito. Actually, hindi nyo agad ma-appreciate dito si Magsayo. Ang ginagawa dito ni Mark, same kay Davis, inaaral ng konti. Mas mabilis nang mag-aral si Magsayo. Kasi ine-execute niya na agad yung power punches sa 4th round to 5th round. Yan o, medyo naaaral niya na. Sinasaktan niya na. Tinatakot niya na.
para mawalan ng kumpiyansa. Ang kaibahan lang, si Magsayo, 4th to 5th round, ini-implement na. Oh, yan oh. Speaking of implementation, yan, implement niya na ng maaga yung kanyang power punches. Si Tank Davis kasi ganun eh. Uubusin muna yung energy mo, papaguring ka, tatanggalan ka ng kumpiyansa, tsaka kailalaglag sa late game. Ang kaibahan ni Magsayo, mas maaga niya ini-implement yun. 4 rounds to 6 rounds. Ayan, tulad niyan. Bagsak na naman yung kalaban. So, ayan, brother. Ang lakas ni Magsayo sa early. Ito, brother, round number 2 ba to? 3. Pang! Nadali na naman sa bodega. Ayan, malaking bagay yan, brother, yung suntok ni Magsayo na body punches. Pangontra yan sa pag-ubos ng stamina niya. Bigyan niya si Davis ng ganyan. So dumako naman tayo, brother, kay Tank Davis, no? Ayan si Tank Davis. Sa kanyang round number 1, anong maglaro si Davis? Hindi masyadong malakas, no? Hindi ganun kakamay. Picky punches din. Hinahayaan niya yung kalaban niya na sumuntok ang suntok. Ang jab-jab lang. Medyo mahina si Davis sa early, brother. Ang daming butas, oh. Kita nyo? Hindi siya ganun kalakas sa early. Hindi siya masyadong skill tignan sa early. Ewan ko kung ganito talaga yung galaw ni Davis na mapagpanggap, no? Yan kasi yung bansag sa kanya, manipulator. Manipulative fighter. Ayan, oh. Ito, round 2 agad tayo. Mga highlights lang to ni Davis, mga brother, para masilip natin. Eto. Kita nyo, brother, walang kakaiba eh kay Davis. Kumbaga, kilala si Tank Davis bilang slow starter. Bagay na dapat i-adapt o samantalahin ni Mark Magnifico Magsayo. Oh, ayan oh. Ang dami niyang butas, wala siyang depensa sa starting eh. Ayan oh. So, yun yung bagay na dapat samantalahin ni Mark Magsayo sa early. Gulating niya na kagad si Tank Davis, no? Kasi kung late niya gagawin yan, mas malakas si Davis sa late game. Naaral ka na niya at nakargahan ka na niya ng, ng pan-drain, no? Na fight mentality. Nga pala, brother, kamusta ka ngayon, no? Di pala kita nakamusta. Kamusta ka na? Usap tayo sa boxing, tara. Ito, nakay Tank Davis na tayo ngayon. Ina-analyze natin paano lumaban. So yun yung napansin natin, no? Mahina si Tank Davis sa early kumpara kay Magsayo. Tsaka pabara-bara ng, oy, no, kita nyo, brother? Kayang tamaan ni Magsayo ng ganun yun eh. Kasi yung Julio Ceja, brother, yung laban kay Magsayo, talo siya dun sa puntos eh, di ba? Pero nailaglag niya via power punches. Round number 3 na to. Kita nyo, mukhang malakas tignan yung kalaban niya eh, no? At parang hindi si Tank Davis. Ang daming butas ni Davis, oh. O, tinatamaan ng mga solid si Tank Davis. At medyo nanggigigil si Tank Davis dito. Pronto sa hook, mga brother. Yung mga gantong so, tatamaan din si Tank Davis. Pero kung ikukumpara mo si Magsayo sa kanyang kalaban dito, di hamak po, brother, na mas malakas, mas mabilis si Magsayo and very explosive fighter si Magsayo. Aminado naman tayo, brother, mas malakas talaga si Tank Davis. Pero yung lakas kasi ni Davis, ginagamit niya yan sa late game. Ang hinahanap natin dito, paano mananalo yung ating kababayan. Yun yung sinisilip natin dito. Ito, round number 4 na to. Pero kita nyo, brother, yung depensa ni Tank Davis, palaging nakababa yung kamay niya eh, no? Kayang-kayang butasan ni Tank Davis to, ni Mark Magsayo to, si Tank Davis. Hindi ganun ka-impressive, hindi ganun kalakas sa early, no? Talagang inaaral niya lang yung kalaban. Isipin mo, unknown fighter yung kalaban niya dito, kaya niyang bitawan ng suntok sa bodega.
Kaya niyang butasan si Davis. Round 5 na to, brother, ha. Kita nyo, parang walang skill si Davis dito. Para siyang sumusugod, pero ayan, kita nyo, kailangan niya pa ng advice kay Floyd Mayweather Jr. Bakit? Kasi late makarealize, mabagal mag-adapt si Davis ng fight. So ayan, round number 6. Diyan palang lalabas yung laro ni Davis. Ayan, nakita nyo? Diyan palang lumalabas yung laro ni Davis. Diyan palang magsisimula yung tunay na Davis na nakilala natin. Ayan, nakaabang na yung kanyang kaliwa dito. Tsaka ang ginagawa ni Davis, hindi package of combination. Bulaga ang ginagawa ni Davis. Tulad niya, no? Yung mga atake niya dito, hinahayaan niyang maging open sa counter. Ayan, no? Kita nyo? Distance ang ginagawa ni Davis dito. Nakaabang lang. So, ito round number 7 na, brother. Paunti-unti, lumalakas na si Davis dito. No? Speaking of lumalakas, brother, ang kinakasan ni Davis dito, yung power punches tsaka fight mentality. Unti-unti nagigits na ng kalaban. Parang madaling kalaban to si Davis. Natatamaan. Ito lang kayang ipakita. Nakatago yun, brother. Yung ganong lakas ni Davis. Tinatago niya yung tunay niyang potensyal. Very manipulative, no? So ito, kita nyo, brother. Umiinit na si Tank Davis dito. Mas naging seryoso. Nakataas na yung kamay. Ayan, no? Nakataas na yung kamay. Ayan, no? Kita nyo? Nag-improve na yung depensa. May opensa na. Siya na yung nag-i-initiate ng fight. Ayan, Floyd Mayweather Jr., no? Kasi ganun din si Floyd Mayweather Jr., eh. Ayan, tumatama na yung suntok ni Tank Davis. Diyan na po mag-uumpisa yan, brother. Yung power punches ni Davis. Mas delikado si Davis, mga round 8, round number 9. Doon na lumalabas yung power punches ni Davis. Ayan, o. Kita nyo? Kunyari, yung kalaban niya ang naumpog. Pero siya yung gumagawa ng nag-i-initiate ng ganun, no? Ayan. Nilalaro niya na yung utak ng kalaban. Yapang! Kita nyo, brother, yung body punches ni Davis dito, lumabas na rin, no? Pagod na yung kalaban, bibirahan sa bodega. Nasaktan yung kalaban niya ron, brother. Si Mark Magnifico Magsayo, yun na sinabi natin, brother. Late rounds. Malakas si Davis sa late rounds. Yan yung dapat ingatan ni Mark Magnifico Magsayo. Yung mga ganitong round. Yan, o. Kita nyo? Si Magsayo na-execute yan in a short period of time. Round number 3, round number 4, round number 5. Nagagawa niya na yan. Si Tank Davis, round 8 pa lang gagawin niya yan. Late si Tank Davis, early si Magsayo. So, ganun po yun, brother, ha? Ayan, o, kita nyo yung replay. So, ito, brother. Final instruction kay Tank Davis mula kay Floyd. So, ang gagawin dito ni Tank Davis, brother, go for the kill na dito si Tank Davis. Ayan, o. Ang lakas na ng kumpiyansa dito ni Tank Davis. Kasi alam niya, pagod na yung kalaban, nasaktan niya na, mahina na yung fight mentality. Dito lalabas yung tunay na potential ni Tank Davis. Binago niya na yung kanina mapagpanggap ngayon. Ito na yung full potential. Ayan. Hindi na tinatablan ng suntok. Oh, yan ang sinasabi natin. So, brother, i-comment mo sa baba. Ano yung kailangan ni Davis ni Mark Magnifico Magsayo para manalo sa fight? So, para sa akin, early. Kailangan ilabas niya yung power punches. So, maraming salamat. Mabuhay kayong lahat.